Yan, sa mga nagtatanong, eto, nandito tayo ngayon kay Boss Mau, asyerto ng Taxman Game Farm. Chicken talk muna tayo. Yan, so good day mga idol, no? So nandito po tayo ngayon sa Barangay Tigbe. So kasama po natin ang isang iniidolo natin sa Team Escolin, no? So Sir Mo, pakilala po kayo. Good morning sa mga viewers and subscribers ng Canlas Brothers. Ako po si Mau Asyerto po ng Taxman Game Farm dito po sa Barangay Tigbe, Norsagaray, Bulacan. Welcome po kayo. Sir, thank you for coming ha. Thank you, boss. Boss Mau ha. Thank you, boss. Thank you, boss. Ayan, so ako naman si Ninong Art Canlas. Yan, magpapakilala tayo sa vlog natin. Ayan, so dito tayo sa Taxman Game Farm of Boss Mau Asyerto, no? Yan, ako naman po sa Team Escolin at isa sa iniidolo natin. Yan, sobrang maraming beses na nag-champion yan. Yan, ako naman po si Demil Canlas ng Kanokma TV Game Farm. At nandito tayo siyempre sa farm ni Boss Mau. Guwapo't magaling. Yon. Okay, tara. Alright, let's go. Ikot muna tayo. Mataas mga 200 din. Bakit po ba tinawag na Taxman? Ano to, kasi before ako nag-farm, hanggang ngayon, ang isang hanap buhay ko, I'm a tax accountant kasi. No? Meron akong nilala na maliit na accounting firm. Primarily ang practice namin sa tax. So, yan. Kaya tinawag ko later nung magka-farm ako, nisip ko anong pwedeng ano. Yun na lang siguro, taxman. Yung ginagawa ko sa buhay. Until now. Tapos may nakasama ako dito dating pisa ko. Ano rin pala, mahilig sa ano eh. Paborito niya yung Beatles. Kanta pala ng Beatles yung Taxman. Talaga? Oo, may kanta yung Beatles sa Taxman. Sample nga, boss mo. Mapaaga uwi natin. Baka umulan eh. Seriously breeding, siguro mga 2015. 2015? Oh, bago lang. Hindi naman ganyan katagal. Yung nag-start ka, boss, ano yung mga linyadang sinimulan mo dati? Nako, kung saan-saan pa eh. Nagbibili-bili lang ako kani-kanino sa mga expo, ganyan. Pero nung tumino na talaga, nung nakilala ko si Berg. Oo, nung nakakuha ko sa kanya una ng mga materyales, mga sweater boss, and ganyan. Tapos sabi magkaibigan kami, pupunta ako sa farm niya. Bukod sa materyales, hiniyaran niya na rin ako ng mga techniques and knowledge. Ginaid niya ako sa pag-breed. Tapos pinakilala niya na rin ako sa Team Escolin. So doon na nag-umpisa naging mas seryoso yung... So parang si Boss Bert po ang parang mentor nyo? Yeah, alam niya naman yan. Alam din naman ng mga tao yan. So malaki rin utang na loob sa kanya. So doon nag-umpisa talaga yung seryoso at matinong breeding. Nakahawak na ako ng bloodline ng mga Escolin. Kaya until now, yan lang din halos. Yan lang din minamaintain na. Umiikot. Bali yung mga old bloodlines, boss, tinanggal mo na lahat yun. Unti-unti siya naturally na wala eh. Kumbaga, hindi na nakakauwing buhay. Hindi na binibreed. Hindi naman. Hindi na binibreed. Siyempre yung iba tumanda na. Hindi na sila productive. Hindi na rin ako nagkuha ng iba. So, saka once in a while sila sa Escolin Group may mga bagong nadidevelop eh. Saka dito maganda na madami na shortcut eh. Kaya medyo mabilis din yung naging progress namin. Kasi nga yung pag binigay sa inyo sa atin ng kagrupo natin sa Team Escolin, kumbaga tried and tested talaga. Sweater Boston, talagang yung kumbaga sa yung research and development mo, tipid mo na eh. Yun na. Hindi ka na mag-trial and error eh. Shortcut na. Medyo shortcut na kasi yun na. Tapos at the same time, yung nakikita ko naman ng mga galing sa kanila, hindi yung mga gusto ko talagang manok. Qualities, itsura, fighting style. Yun. So, doon na, yun lang. Doon na lang nag-focus. Boss mo, ano po ang pinaka-favorite yung kulay ng manok? Siyempre, most of pula pa rin. Pula. Pero, pinahilig din talaga ako sa off-colors. Sabi nag-umpisa ako. Medyo may mga success stories sa mga bulo. Sa puti, medyo hiyang kumbaga sa ano, hiyang sa off-color. Kaya palang dami nyo rin pong puti, no? Oo, puti. Ay, mga gold puti. yan. Pero lahat yan, may infusion yan ng ano, ng mga Escolin lines, Sweater Boston, Sweater Gilmore. Speaking of bullet, boss mo, no? So naglaban kami ni boss mo ng ano, sa bakal, bullet yung kay boss mo, sa akin puti.
Yung puti ko, kinaliskisan eh. Hindi naman. Hindi, Nakasama lang, boss. 2 beses na nakalaban ng Canlas Brothers si Boss Mau. Hindi na, no? Pwede tayo. Pero ang ano ko, diba, share ko dyan, yung nagiging light na bulik. Siguro historically, ang bulik na totoo, yung pinakaunang-una pure na bulik is puti. Kasi, na-experience namin, pagka nag-breed kami ng bulik sa bulik, lighter bulik lumalabas, yung mga bulik na puti, yun yung lumalabas eh. Ibig sabihin, habang pinupuro mo yung bloodline siguro nila, mas nagiging lumalabas yung mas lighter. Siguro, historically, di ba yung mga, Irish, English daw mo ng araw, di ba? Siguro lang ha, baka yun yung original na bulik puti. Ngayon, pag gumaganda lalo yan, pag yung mga pulang bulik, para madilaw, pag nilagyan mo ng mga sweater, sabi ng mga gwapong manok eh. Nagiging red. Punti mo mukha, pumupula, gumaganda rin yung sukat. Yun. Saka yung balahibo, no? Yes. Yung mga pula. Boss Mau, pagka nag-breed ka dito, early bird, local national, gaano kadami madalas? Pinakamarami sa population lagi early bird eh. Sa experience namin kasi dun buhos yung materials. Tapos yun nga, sabi ko kasi kanina, yung mas madaming gamit eh. Nagagamit mo panlaban, pambenta, yung matira, pwede mong gawing kak, balugunin. Pwede mo rin naman early next year na, mga January, February, bull stag siya. So, okay lang sumobra yung early bird. Anyway, sa question mo, usually ang kagaya ngayon, this year, ang nabandidan ko ng early bird 800. Banded yun, no? So, baka makaharvest sa mga 500. Kasi iba, nabenta natin sa expo. Tapos, ang national ko, kung daw nagkakamali, nasa 500. Banded. Ang national, nasa 400. Late board, isang batch lang ginawa ko. Hindi ko pa alam kung issue bang yun. So, mga ganun. So, 800, 400, 400, ilan yun? 1.6. 1.6. Banded, ha? O, sabi mo ng 200, 1.8. O, siguro makaka-harvest ng mga 1,200. 1,200. Linis siguro lang. Start. So, Dami. yun na season. Ika tayo. Napakaganda at napakalinis ng farm mo, boss. Ano po ba sukat mo ito, boss mo? 2.7. 2.7. Ayun. Mga total ko. Bagong harvest, ito yung mga favorite. Ito, bago nag-review na naman eh. Pile. Ito, maganda, oh. Pagka ganitong edad, boss, na nakatali na medyo totoy-totoy pa ng konti, nilagyan nyo pa ng mga inahin. Saka din yun, yung nalagyan na yun. So pag nakatali, okay na yun, no? Pero minsan, pag talagang matagal bumarang, naglalagay kami sa the middle of the TPC, palimbawa, na nakapin, ayaw lang sila. Pag may nakikita lang silang inahin. Parang yung ganun po. Parang ganun. Yan. So, ayun yung maganda. Oo nga, no? Yung dapat sa akin din, nagawa mo na yun. Hen dapat lalagay para hindi papalag ma-mate niya na maayos. Gumaganda rin kasi nagiging Baka yung bloodline mo kung hindi naman sila healthy na napapalaki o naalagaan. So health, no? Pangatlo, management. So dapat tama yung management mo, no? So manage mo yung materials mo, yung resources mo, at the same time yung tao mo. And speaking of tao, dapat kumuha ka ng mga tamang mga tao. So sa conditioning, sa breeding. So yun yung mga factors. And siyempre facility. Hindi naman kailangan sobrang garbo, basta yung tama at akma lang. Kasi pag wala kang pasilidad, medyo Mahirap. Oo, bawa, umulan lang ng konti, wala kang mapagsilungan ng umangin ng konti sa breeding, hindi mo alam kung paano yung mga inahin pag nahanginan, humihinto ng itlog yan. Dapat meron kang paglalagyan sa kanilang, di ba? Na medyo secured, na pwede mo silang ma-spare sa mga other factors. Marami, masyadong malawak yung pagmamanok. Kahit nasasagot ko yan ngayon, meron pa rin ako maraming tanong. Kasi yun nga, continuous learning. Opo. Mahirap po, pag sinabi mong alam mo na lahat, delikado ka na. Saan pa tayo pupunta pag alam natin. Pero boss mo, ako mako-consider ko na successful breeder ko. Kasi una, ang hirap mag-produce ng 1,000 na lang isang taon. Ang hirap niyan mag-produce, tapos lalo ngayon, malapato ka. Mahirap mag-produce, mahirap mag-pondo. Ayan. Di tsaka yung maaaring mapalaki mo, pero baka hindi naman desirable. Yan, diba? Totoo. Saka hindi talaga lahat desirable. Talagang nagkakaroon ka talaga ng allowance para dun sa mga reject. Kaya nga yun, papasok dyan yung
yung culling eh. Mm. So, mas maaga mo nakakal, mas maaga mo natatanggal yung ayaw mo. Mm. So paglabas ng harvest mo na, medyo halos lahat, yun na yung gusto mo. Kung na-filter mo na siya, naka-quality control mo na siya. Anong buwan ka po ba nagkakal? As early as 3 weeks. Kakal na po. Bawas na dun sa, hindi mo man nakita sila, pero yung mga markings na babae. Kung nakita mo ng gender, alam mo namang hindi pwedeng gawing gamit yung breeding materials yung ganitong marking. Kasi yung babae nun. Yung lalaki okay lang, may lalaban. Opo. So yun. Yung mga kapatid ng babae. Oo, as early as 3 weeks, kaling na. Start time, kada ikot ko ng range, ikot. May makita ka na undesirable, tanong na. Gusto mo na ito. On the spot, inaalis namin. Pakunti ng pakunti, Boss Mau, sabi nga nung isang breeder na na-meet ko, pakunti ng pakunti, pero pasaya ka ng pasaya. Totoo. Oo. Saka yung number 1 sa ano, kami, natututo na kami nila Berto yung unang sa breeding sa mga sisu, ang unang problema mag-uuko sa overcrowding. So yung culling nakakatulong yun para yung crowd na control mo. Kasi tuwan-tuwa tayo, sige, madaming itlog, madaming sisi. Yung pala, facilities mo, ito lang. Yung production mo, ganun. Paano pagkakasya yun? Problema ang labas. So dapat balansehin mo yung dami. Plus, yun nga, magkaling na magkal. Kasi hindi naman talaga lahat yun. Tapos ano no, pag hindi ka kasi nagkal, magsasuffer yung quality na, Boss. Yung good, mahawa, magiging bad. Parang kamatis. Alisin mo yung bulok. Kasi kung hindi, Mahawa yung ano. Bubulok lahat. Damay-damay na lang. Ba talaga, Boss Mau? Hindi, no? Practical lang. Ano yun? Tsaka very Standard. humble eh. Standard. Oo. Practical lang. Tsaka spend wise no? Kung yung pera na ipangpapakain mo ron sa kal, doon mo na lang sa good talaga. Totoo yan. Mas maximize. Mas mamak. Maximize your resources. Parang ganun eh. Yung palaban mo na itong nakaraan, Boss Mau, successful eh, no? 2 days event. Kami ni Labert at ng mga Hanggap Bulacan. Kaya pasalamat. Samantala ko na Boss. Pasalamatan natin lahat ng sumuporta, sumali sa nabuo namin ilang invitation for 2 days. 100 plus entries yata. Grabe, no? Thank you. So sana sa mga susunod nating event pati sa inyo makasuporta pa rin. Tulong-tulungan lang. Sila naman pagkakailangan dito yun, tulong lang nila. Boss, kailan nga yung next mo? Invite mo na sila. Please. Itong June 2, birthday ko po yun. Ayun. So pwede kayo mag-entry, pwede rin kayo magdala ng regalo. Joke lang. May 5-cock derby sa Santa Monica. 5-cock derby inuman Yun. Present dyan ang Canlas Brothers. Thank you. Hindi tayo mawawala Diyan dyan. kami. Basta palaban ng 482 Taxman promotion, nandyan ang Canlas Brothers. Ano Boss Mau? Beer, wine. Huwag lang lason. Lahat, walang pili. Huwag lang lason, boss. Pwede na gin, Boss. Oo, masarap yan. Pomelo, no? Pomelo. Oo. Pagka tito ka na, pomelo. Pagka yung mga matatanda pa sa atin, yung puro lang eh. Gin puro yun. Boss Mau, ano ba i-expect namin sa ng mga viewers natin sa Taxman Game Farm? Kasi meron yata kayong mga dinedevelop na mga bagong linyada yata. I-expect yun pa rin naman the usual na mga schooling lines natin na kinikerry, sweater Boston, sweater Gilmores, mga pure na Boston, sweaters, of course, yung mga colors natin na bulik and puti. Lately, nakakuha kami kila Sir Martin ng mga possum, naumpisa na namin i-develop dito. Hopefully, mapropagate ng tama at makapag-share eventually sa mga kaibigan natin. Ano pa mang bago namin? Yung may balbas, Boss. Yun. Yung Muff. Muff sa akin, dinevelop ko sa bulik side. Kasi na-favorite product ko bulik. So, yun, sana mas maparami ko pa yung... Marami na rin tayo na-share nun eh. Sana mas maparami pa natin, mas mapaganda pa natin, ma-share natin sa iba. Dominant yun, Boss, no? Ibig sabihin, pagka isang side merong muff, Hindi. kailangan both side, recessive pa. Mas dominant siya sa hen, sa nanay. Pero mas maganda kung parehas rin. Kasi may mga mating kami, magkakapatid, 10 sila, 2 lang, 3 lang may balbas. So medyo mahirap din siya palabasin sa totoo lang. Mahirap din siya i-produce. So, pero pwede ilaban sa mga stag derby. Nilalaban ko sa stag. Nakakatuwa eh. Iba yung away nila eh. Kasabihin, grabe tong kalaban ko, bigotilyo. Oo. Ako, wala pa akong ano. Nakakama ng Tagalog.
Pero pagkadala ng ano yan, 482 tax mo, ano na, pusta mo na. Ilista mo na, no? Mukhang maganda subukan yung map, ha? Sa mga gustong mag-acquire, no? Oo. Paano po ba? Ano yung for out na po ba, boss mo? For releasing na. For personal po muna yung mga map. Sa ngayon, meron limited kasi konti na breed namin yan ngayon eh. And itong late ball of season, we're looking forward to breed more pang materials. Kasi yun naman ang edad ng pang materials. So sa ngayon, ang available kasi dito ngayon mga early birds. Oo, so mga modern battle stags yun. Ano yung mga crosses, Boss Bert? Boss Mau? Kasi maraming nag-aabang din sa inyo. Ano yung mga available natin dito?